Wala sa tamang direksyon ang ginawang investigasyon ni Senator Ping Lacson sa Blue Ribbon Committee. Yan po ang sinabi ni Congressman Erice sa kanyang press conference. At mismo mga kababayan po natin, si Congressman Erice ay aminado na kahit yung kanyang mga kaalyadong dilawan ay natatakot kay Vice President Sara. At pag-uusapan po natin, ang hanggang ngayon ay walang katapusang sagutan ni Senator Marcolita at itong si Justice Carpio. Abay, mantakin mo mga kababayan po natin. Ang sinasabi nilang traidor daw na si Senator Marcolita ay kabaliktaran pala. Dahil ang traidor pala at gustong kasuhan ngayon ni Senator Marcolita na treason ay itong si Justice Carpio. Bakit? Abay, binawasan pala ang idiniklarang teritoryo, mga kababayan natin. Yan po yung ating pag-uusapan. At kung kayo po ay bago lang sa ating channel, huwag kalimutang i-like, i-share, at kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe, pasubscribe naman dito po sa ating munting channel. Okay mga kababayan po natin, simulan po natin dito po sa naging pahayag ni Congressman Erice. Kung saan sinabi po ni Congressman Erice na takot ang mga dilawan. Kaya nga naman, non-stop po sila sa kanilang ginagawang demolition job kay Vice President Sara at pag-ingay sa confidential fund. Pero bago natin puntahan yan, mga kababayan, mantakin nyo ha, galit na galit po sila sa confidential fund ni Vice President Sara na ipinakita na nga po kung saan napunta at saan ginamit itong confidential fund na 125 million. Samantala, tahimik po sila at hindi nila kini-question kung natupad po ba at napagawa po ba yung mga insertion ni Risa Hontiveros. Magkano kaya ang naging SOP para kay Risa Hontiveros, mga kababayan? Okay, puntahan natin. Pakinggan natin itong si Congressman Erice. Maski yung kasama ko sa civil society, kasama ko sa Dilawan, they are so afraid of a Sara presidency that they will sacrifice the truth. They are so afraid of a Sara presidency that they would want to sacrifice the truth. Mantakin mo mga kababayan po natin. Sa sobrang takot nila sa presidency ni Vice President Sara, ay wala po silang pakialam kahit pinagtatakpan po nila yung mga katotohanan at kinakampihan ang kasinungalingan. Ito nga, tingnan mo, yung dati nilang sinusuka, ngayon, mga kababayan po natin, abay kaalyado na po nila. Yung dating never again, ayan si Pukwang, Pinky Amador, di ba? Sharon Cunita, Risa Hontiveros, Pamakino, Kiko Pangilinan, yung dating sinusuka nila at gusto pa nga nilang ipahukay itong si Marcos Sr. nung ipinalibing yung Tatay Digong sa libingan ng mga bayani. Abay, kakampil nila ngayon. Bakit? Dahil sa sobrang takot nila kay Vice President Sara. Nervyos nga, pati suka, kinain na po nila, mga kababayan, at ngayon gusto pang magpa-endorse kay Bongbong Marcos at gusto pang maging kandidato ng administrasyon, lalong-lalo na po itong si Risa Hontiveros. At gusto nilang mag-unite ang Dilawan at ang Tanga Lista, itong administrasyong ito. Grabe, no? Pati pagnanakaw sa flood control, tinanggap nila, wala silang imik. Sa West Philippines, ang ingay po nila dahil yan sa takot nila sa mga Duterte, mga kabayan. And ngayon, tingnan mo, ano yung ginagawa ni Risa Hontiveros? Di ba, panay ikot ngayon, mga kababayan po natin, si Risa Hontiveros para po sa kanyang anti-political dynasty bill. Dahil syempre, no, ito lang ang kanyang magagawang pag-ingay dahil sa flood control, usapin sa flood control, napakatahimik nito si Risa Hontiveros. At sabi niya nga, the opposition is working hard on uniting because it is the only if we unite that we will have a fighting chance. Iyon ang sinasabi ni Congressman Erice. Sa sobrang takot nila, ang chance nila ay mag-unite sila lahat laban po kay Vice President Sara. Ang masasabi ko, good luck na lang, no? Kahit isali nyo pa lahat ng mga demonyo
Isalin nyo pa, Isan Goku, isalin nyo pa yung lahat, ha, ng mga cartoon karakter. Sumali na kayo lahat, mag-unite na kayo lahat. Alam na ng taong bayan kung ano ang leadership na gusto nilang bumalik, mga kababayan. Okay, puntahan naman natin, no? Itong naging pahayag ni Congressman Erese. Mantakin nyo, mga kababayan po natin, tinawag niya na walang direksyon ang ginawang investigation nitong si Senator Ping Lacson. Eh naman kasi, panay cover up ang ginagawa ni Ping Lacson. Kapag nabanggit na yung pangalan ni Martin Romualdez, abay tumatahimik, abay dinadivert, abay nililihis ang usapan. Eh, tama ka naman si... Na hindi matulduhan ang investigasyon dito sa pinakamalaking korupsyon na sa ating bansa. Ngunit nakikita ko po, yung ICI na binuo ng Pangulo through Executive Order number 48, hindi po napondohan. Hindi nabigyan ng karapatang suporta ng palasyo. Kaya dalawa po sa mga pinagkakatiwalaang miyembro ng komisyon, si Commissioner Babe Singson at si Commissioner Rosana Pajardo ay nagbitin. At ngayon po, halos hindi na natin alam kung ano ang ginagawa ng ICI. Pinagmadali kami sa Kongreso. Prioritize ng ating Pangulo yung pagbuo ng isang Independent People's Commission against infrastructure corruption. Ito po ay pinadali namin, ay ipasa namin sa Committee on Government Reorganization, December lang po. December pa po. Nag-overtime po kami. Pero ngayon po, hindi na namin alam. Pebrero na, nakabimbin pa rin. Paano nakita nila na walang epekto po? Paano nakita po nila na hindi effective para gamiting diversionary issues against sa kanilang nakawan na ginawa sa flood control project? Di ba? Hindi na gumagalaw sa Kongreso. Ang Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson, hindi mo malaman kung anong direksyon. Nagoy. Tinagalan ko po si Senator Lacson, pero nakita ko po ngayon, parang walang direksyon yung kanyang pag-iimbestiga. Siya mismo, pinangalanan niya si Executive Secretary Lucas Bersamin at ang pamangkin nito, si Yusek Adrian Bersamin na tumanggap ng 8 bilyon mula kay Engineer Bernardo. Pero hindi niya po inimbestigahan, hindi niya pinatawag, at ngayon lamang nabasa ko na wala siyang balak ipatawag ang mga Bersamin. Bakit po? Grabe, no? Hindi pa ba halata yan? Hindi pa ba obvious kung ano po yung punteriya ni Ping Lacson? Wala pong punteryang matino ito si Ping Lacson. Talagang cover up yan. Kaya ang duda ko dyan, posibleng nakatanggap din ng malita itong si Ping Lacson. Bakit pagka mga kontraktor pinapakulong? Bakit pagka yung mga maliliit na engineers pinapakulong? Nakakasuhan ng mabilis. Pero bakit pag lumalapit na sa doorstep ng Malacanang? Bakit pagka mga kabinete na humihinto, umiiwas na sa investigasyon? Kaya po, napakalungkot kung yung pong 1.45 trillion na ito ay hindi ba ipapaliwanag. Command responsibility ng Pangulo ito. 2023, 300 billion pinalitan ng Kongreso. Pinirmahan niya, hindi siya kumibo. Binente niya, DBM, hindi kumibo. Diba? So, ang daming bulyaso ni Marcos Jr. Kaya kung tama lang yung investigasyon sa impeachment ni Bongbong Marcos, kung tama lang, kung tamang tao lang at ang intensyon ay ma-impeach si Bongbong Marcos, yung mga nag-file, ma-impeach talaga si Bongbong Marcos. Diba? Sa dami ng kanyang ginawang kapalpakan sa ating bansa, mga kabayan po natin. Mantakin mo sa dami niya, pag isa-isahin natin, sobrang dami talaga. As in, sobrang dami, mga kabayan po natin. Yung mga anomalya ni Bongbong Marcos, yung corruption na ginawa niya po sa ating bansa. Ano yung mga ligasiya niya, hindi yung ligasiya yung maganda kundi yung kanyang mga ligasiya ay puro pagnanakaw sa kaban ng bayan, mga kababayan po natin. Diba? Kaya yung mga nagsasabing,
Okay naman si Bongbong Marcos, umaasinso ang Pilipinas, tumataas ang ekonomiya. Yan po ay isang malaking kasinungalingan. Panggagago po yan, mga kabayan po natin. Mantakin mo, ito, flood control scam. Kidnapping por tatay dito. Massive corruption sa lahat na ahensya ng gobyerno. 17.56 trillion ang national na utang natin ngayon. Mahinang presidente. Halos hindi makabanggit ng UAE. Ayan, yung mga questionabling panalo sa PCSO. Diba? Yung mga major infrastructure project ng nakarang administration na pinagkakancel. Kasama po yung railway system, mga kababayan po natin sa Mindanao. At ang itong intersection, yung tulay, no, na magkokonekta sa Cavite to Bataan para mas mabilis ang biyahe. O nakapindi ngayon dahil kinansila nilang kontrata sa China. Di ba? 250 billion na napunta sa Maharlika Investment Fund. Saan kinuha yon? Siyempre, kinuha yun sa PhilHealth, GSIS, Land Bank, Development Bank of the Philippines. Yung sa PhilHealth na kinuha nila na 16 billion, binalik nila pero galing sa national budget po natin. Malaki panggagago yung panluloko. At ang last, na naalala ko lang dahil sa dami po yung pagiging addict na sinasabi ng kanyang kapatid. Dami. So kung impeachment ang pag-uusapan, wala na yun si Bongbong Marcos. Baka napalusutan siya. Pero 2024, 500 billion. Pinalitan, sinalauna, hindi siya kumibo. Kabinete niya, DBM, hindi kumibo. 2025, 473 billion. Sinalauna ng Kongreso, ng 19 Congress. Hindi siya kumibo. Pinirmahan niya pa rin. Buhat Maliban sa 26 billion na kanyang binito. Pero 473 billion po, yun natira ng mga insertions, diversion. Nagtataka po ako, dati-rati, panaybanggit, sa mga pangalan. Saldico, Grisahin tumakbo. Sino po ba si Saldico? Chairman ng Committee on Appropriations. Sino ba ang araw-araw niyang kasama? Sino ba ang kasama niya nagpaplano? Martin Romualdez. Speaker Martin Romualdez. Yes, correct. At lahat ng 3 taon na ito, sino ba ang katuwa ng Kongreso, ng Kamara, iba Senado? O, pinabanggit lagi si Senate President Chis Escudero. Pero ngayon po, tahimik na rin. So, ano ibig sabihin nito? Gusto siguro makalimutan ng bayan ang pinakamalaking kasaysayan ng pagnanakaw sa kaba ng bayan. Kung tatahimik tayo, kung makakalimutan ito, siguro after 2 years, nanakawan tayo ulit. Congressman, may nagsalita na si Bersaga, no? Si Bersaga, si Miao Miao, at saka si Leviste, no? Eh kayo po ay, I think Leviste trusted you, no? He showed you the Cabral papers. What can you tell us about that? Well, alam niyo po, yung Cabral files na sinasabi, that's a public document. Meron naman pong kopya ang ombudsman, kinuha nila. So, alam niyo po, yung simple lang yan. Tama public documents yan. At kung gusto nila imbestigahan, pwede nila i-counter-check kung nasaan po yung mga proyektong yan. Pwede nilang hanapin. Pero hindi nila po ginagawa ng paraan. Di ba? Imbis na alamin kung ano nga ba ang sekreto dito sa Cabral Files, anong ginagawa nila, mga kababayan po natin? Ang ginawa po nila ay hinabol ang mga taong mga taong naglabas ng ebidensya. Diba? Di ba taong nagsasalita, pinagtatakot. Si Miao Miao, suspendito na naman. Itong si Leviste, ayan, pinag-iinitan ang kanyang personal na negosyo. Mantakin mo. Tumulong ka na nga sa kanila, ikaw pa yung pinag-iinitan. Ay, nako. Ibang klase po ngayon, mga kababayan po natin.
ang nasa bangag na administrasyon. Ito pa yung kanilang isa sa mga diversionary tactics ngayon. ICC. So handa daw po nilang isurrender si Senator Bato de la Rosa kung sakaling lumabas yung warrant of arrest. At posibleng mauulit na naman, mga kababayan po natin, ang ginawa nila kay President Duterte na hindi dadaan sa lokal na korte ang pag-aaresto kay Bato at kay Bongo. Yan ang sinasabi kanina ni Claire Castro. No? Handa daw nila sundin kung sakaling may lumabas, mga kababayan, na warrant of arrest ni Bato at ni Bongo. At ngayon, ginagamit niya pa si Magalong. Sinabi daw noon ni Magalong na may maling nangyayari doon sa panahon ng war on drugs. Totoo talaga yan. Na mayroon talagang magugurgor. Kasi may gera po ba na walang nagugurgor? And part yan kung talagang may masasagasaan, may mga inosenteng mabibiktima. Hindi talaga may iwasan yan. Eh ngayon nga, di ba? Walang war on drugs. Tingnan mo kung gaano karaming inosenteng buhay ngayon yung nawawala. Ilang bangkay na yung natatagpuan, ilang bata na yung ginahasa. Wala pong war on drugs yan. Pero maraming biktima, no? Yung nadali. Nakaraan, nung panahon ni Tatay Digong, mga salot sa lipunan, pinapakulong, yung lumalaban, di kasalanan nila yan. Kaya sila nagurgor. Tapos lahat, iakusan nila kay Tatay Digong. Mas milyong-milyong Pilipino o yung nagbigay sa kanya ng ratings na mahigit 80% ang masaya sa kanyang ginawa noong war on drugs. Ngayon kay Bongbong Marcos, ilang percent? Negative. Negative na mga Pilipino yung nagtitiwala kay Bongbong Marcos. Walang EJK, no? Walang EJK nga. Pero grabe yung patayan ngayon, lalong-lalo na sa mga inosenteng kabataan. Kaya wag nila linangin ang taong bayan, mga kabayan po natin. Dahil hindi na po maniniwala ang taong bayan dito po sa kanilang mga katarantaduhan. Wala na pong basta-basta maniwala mga kababayan po natin. Dahil alam ng tao kung ano ang kanilang kadramahan. Wala naman sa utak nila, wala naman sa kanilang puso na talagang pagandahin ang ekonomiya ng ating bansa o serbisyuhan ang mga ordinaryong Pilipino. Ang nasa kanila lang kung paano nila ibulsa ang kaba ng bayan. Kaya natawa ko doon sa sinasabi ni Kuya Park, yung kasama natin, no? Na sa sobrang pagnanakaw ni Bongbong Marcos, pati yung tiyan niya, nilagyan niya ng pitaka. Iba nga lang, yun nilalagay. Alright, karma na yan. Punta naman tayo dito kay Senator Marcolita. Alam niyo, mainit pa rin ang debate ngayon. No? Hindi pa nga nagsimula ang actual na debate, pero nagkakaroon na ng sagutan sa usapin ng West Philippine Sea, Marcolita versus Carpio. Pero ang pagkakamali nila, mas matalino si Senator Marcolita. Mas magaling mag-research. TV show, sinabi ni Senator Rodante Marcoleta na kakasuhan niya ng treason si dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Sabi ng senador, dahil ito sa desisyon aniya ni Carpio na paliitin ang teritoryo ng Pilipinas sa kasong Magallona versus Ermita noong 2011. Sabi ni Marcoleta, pumayag si Carpio sa argumento ng gobyerno na paliitin ang territorial sea natin dahil makakakuhaan niya tayo ng ganansya o advantage sa ating exclusive economic zone. Dagdag ni Marcoleta, sa isinumite ng Pilipinas na Volume 2 o Atlas of Relevant Features sa Arbitral Tribunal, malinaw na hindi raw kasama sa teritoryo natin ang Kalayaan Group of Islands, ang puting bahagi na kabarkang West Philippine Sea. Ang asul na bahagi naman, tinawag na High Seas, na bahagi ng karagatang walang may-ari. Nandito sa asul na bahagi ang Pag-asa Island. Base rin aniya sa mapang ito, nasa labas ng teritoryo ng Pilipinas ang iba pang isla sa West Philippine Sea, gaya ng Parola, Kota at Panata. Kaya tanong ni Marcoleta, bakit hindi isinama sa mapa natin yung mga features na okupado ng mga Pilipino? Gobyerno aniya ng Oh, yun pala. Oh, ngayon, sino yung tunay na traidor? Sila pala yung tunay na traidor dahil hindi nila isinama noon sa idiniklarang sakop ng Pilipinas yung mga isla na yan na ino-occupy ng mga Pilipino. Ngayon sabihin nila, Senator Marcolita ang nagtatraidor. Eh nasa kanila pala yung kasalanan. Documented ang kanilang ginagawang kasinungalingan. So magaling na sila magsalita, baliktarin lang nila ng baliktarin. Pasamain lang nila magsalita ng katotohanan. Itong problema sa bangag na administrasyon. Nagbubulag-bulagan, hindi nila matanggap ang katotohanan. Ngayon, dahil kay Senator Marcolita malalaman natin, o si Carpio pala at ang kanyang mga kalyado ang traidor.
ng Pilipinas ang nagsumite nito sa tribunal kasama sina Justice Carpio at Carpio. Maritime Law Expert Attorney J. Batong Bakal. Ngayon daw, siya pa ang O ngayon, makikipagdebate sila kay Marcolita, mapapahiya sila. Kaya pala takot itong si Ping Lacson. Ang gusto niya, huwag na ituloy ang debate. Kaya pala ayaw ni dating Senator Tolentino na matuloy ang debate. Kasi mapapahiya pala sila. Kasama pala sila sa mga author dyan. Nahamon sa sinabi niyang kung parte ba ng Pilipinas ang Kalayaan Group of Islands o hindi. Gate pa ni Marcoleta, hindi naman niya sinabi na hindi parte ng teritoryo ng Pilipinas ang Kalayaan Group of Islands, pero kailangan daw ng mapa at coordinates nito. Tugon naman ni Justice Carpio, lahat ng first-year law student alam na pwede lang magkaroon ng treason kung nasa gitna ng digmaan ng Pilipinas, alinsunod sa Article 114 ng Revised Penal Code. Dagdag niya sa kasong Magallona versus Ermita, gusto ni Magallona na isama sa teritoryo ng Pilipinas lahat ng isla at katubigang sakop ng 1898 Treaty of Paris Lines. Ito ang tratadong nagtapos sa Spanish-American War at naglipat ng Pilipinas at iba pang kolonya ng Espanya sa kontrol ng Amerika. Pero ayon kay Carpio, malinaw na labag sa UNCLOS at customary international law kung isama sa Philippine territorial waters ang lampas sa 12 nautical miles mula sa archipelagic baseline natin. Masasama rin daw rito ang malaking bahagi ng exclusive economic zone at maliit na bahagi ng high seas, bagay na labag din sa UNCLOS. Kung kinatigan aniya ng gobyerno sina Magallona, tsak na i-dismiss agad ng arbitral tribunal ang kaso natin dahil magiging kapareho lang natin ang 9-dash line ng China na labag sa UNCLOS at international law. Sabi naman ni dating Senator Francis Tolentino na author at sponsor ng Republic Act 12064 o Philippine Maritime Zones Act, hindi na kailangang gumawa ng mapa ng Pilipinas. Di ba? Bakit di kailangan gumawa ng Pilipinas? Yan yung pinagbabasihan, yung mapa ng Pilipinas eh. Kaya nga tinitingnan kung anong sakop ng isang bansa dahil sa kanyang mapa eh. Tapos hindi na kailangan gumawa. Makikita natin ngayon kung sino ang sinungaling. Makikita natin ngayon kung sino lang yung nagda-divert ng issue at kung sino ang nagsasabi ng katotohanan at may tunay na alam. So, congratulations kay Senator Marcolita. Kaya sa akin lang mga kababayan po natin, no, dapat matuloy ang debating ito. Kailangan matuloy mga kababayan. Ang debating ito, napaka-importante ito para sa ating mga Pilipino. Dahil kaalaman din to eh. Kaalaman din to para malaman po natin. Kasi lagi nilang dinidain si Senator Marcolita. Yung mga dilawan ngayon, puno ng kanilang mga page propaganda nila Senator Marcolita. Diba? Ngayon magkaalaman at malaman nila na yung traidor pala ang kanilang sinusuportahan. O ito, punta tayo dito sa panibagong topic natin bago tayo magtapos. Anyway, kung nakarating kayo dito, huwag kalimutang i-like at huwag kalimutan na rin mag-subscribe sa channel nito. Ito kayo ang magandang hamon ni Atty. Rowena Guanzon naman. Sabi ni Atty. Rowena Guanzon, kung magkakaroon ng eleksyon at lalaban itong si Martin Romualdez, kahit kalabaw niya lang daw ang panlaban niya kay Martin Romualdez. Hindi mananalo si Martin para sa kanya. May kahit siguro kalabaw ang kalaban niya ni Martin Romualdez sa 2028 mananalo pa yung kalabaw ko eh. Loko-loko no mga kababayan po natin. Mantakin mo, kalabaw lang pala yung katapat ni Martin Romualdez. Ay hindi na po siya mananalo mga kababayan po natin. O tingnan natin kung ano magiging sagot ng kampo dito ni Martin Romualdez mga kabayan po natin. At itong pag-iipal ni Vince Dizon talagang nakakahiya po. Kung gaano siya kaingay doon sa Davao Oriental, pinagmumura niya ang district engineer at ang contractor, ngayon napakatahimik sa Ilocos. Ibang klase po. Pastuta talaga ni Bongbong Marcos, no? Malalaman mo talaga. Ayan si Ping Lacson o itong si Vince Dizon. Tapos itong mga dilawan ngayon, yung mga pinklawan, na nakikipagdebate kay Senator Marcolita, walang laman naman ang utak. Yan si Kiko, O ngayon, kung magkakaroon ng debate, italo na sila. Dahil tama yung claim ni Senator Marcolita. Sila pala yung pabaya at hindi nila isinama sa mapa ng Pilipinas ang ilang teritoryo na okupado ng kababayan nating Pilipino. Kaya dapat maayos talaga yan. Iyan ang punto ni Senator Marcolita. Hindi dahil sirain ng Pilipinas, hindi dahil kampiyan ng China, kundi dapat na ipasama sa ating mapa ang mga isla na yan na hindi nila inasikaso. Pinabayaan nila. So, yun lang. Hanggang dito lang muna yung video natin. Maraming salamat po. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, ano pa hinantay natin? Subscribe na. Now na.
Maraming salamat at mabuhay ang bansang Pilipinas.